Masayang inihahandog sa iyo ng Life Basics ang Tagalog na bersyon ng The Psychology of Selling ni Brian Tracy. Mangyaring mag-subscribe para masubaybayan ang marami pang listahan ng audiobook sa aming channel. Ito ang ikatlong bahagi, mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit bumibili ang isang customer ng seguro sa. Ang ginagamit niya kapag tumatawag sa mga bagong prospekto, tinatanong niya, nararamdaman mo ba ang responsibilidad na magbigay para sa iyong pamilya kung sakaling may mangyari sa iyo? Kung hindi agad sumasagot ng oo ang prospekto sa tanong na ito, hindi na siya nag-aaksaya ng oras upang kumbensihin pa ito sa kahalagahan ng seguro sa buhay. Natuklasan niya na kung ang isang tao ay hindi gaanong nararamdaman ang responsibilidad para sa kanyang pamilya, mag-aatubiling kumuha ng seguro upang maglaan para sa kanila sakaling may aksidente. Sa parehong paraan, may mga tanong na maaari mong itanong upang malaman kung ang emosyonal na pangangailangan na tinutugunan ng iyong produkto o serbisyo ay sapat na mahalaga sa iyong customer para bilhin ang iyong ibinibenta. Kung magagawa mong kumbensihin siya na matutugunan ang pangangailangan na ito, madalas ang iyong pagpili ng mga tanong ang susi sa tamang pagkilala ng mga pangangailangan. Dalawang pangunahing motibasyon, ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit bumibili o hindi bumibili ang mga tao, ay ang pagnanais na magtagumpay at takot sa pagkawala. Ang pagnanais na magtagumpay ay malinaw na upang maging mas mabuti, para sa isang pagpapabuti sa mga kalagayan ng anumang uri. Ang iyong unang tungkulin ay tulungan ang iyong prospekto na maunawaan kung gaano kaganda ang kanyang buhay o trabaho kapag mayroon na siyang iyong produkto kumpara sa kung ano ito ngayon. Ang pangalawang motibasyon ay ang takot sa pagkawala. Tulad ng aming pinag-usapan kanina, ang mga prospekto ay natatakot na magkamali sa kanilang pagbili, na mapunta sa isang bagay na hindi nila gusto, hindi kailangan, hindi magagamit, at hindi kayang bayaran. Dahil nangyari na ito sa kanila ng maraming beses sa nakaraan, sila ay maingat na hindi ito pahintulutan na mangyari muli. Narito ang isang kakaibang pag-aalala, ang pagnanais na magtagumpay ay may isang motibasyon na puwersa ng isa, ngunit ang takot sa pagkawala ay may negatibong puwersang motibasyon na 2.5. Sa ibang salita, ang takot sa pagkawala ay 2.5 beses mas malakas kaysa sa pagnanais na magtagumpay. Mas nahihikayat ang mga tao na bumili kung sa tingin nila ay mawawalan sila ng isang bagay sa hindi pagbili kaysa sa kanilang pag-aakala ng mga benepisyo na kanilang mararanasan kung sila ay bibili. Ipakita pareho. Siyempre, ang pinakamahusay na presentasyon sa pagbebenta ay nagpapakita sa prospekto kung gaano sila kakaganda kung bumili at sabay na kung gaano sila mas asama kung hindi sila bibili. Halimbawa, sa pagbebenta ng sasakyan, maaari mong ipakita kung gaano kaganda ito, kung gaano ito kaganda, at kung gaano ito kaayos sa pagmamaneho. Kung nagustuhan ng prospekto ang sasakyan ngunit nag-aalinlangan pa rin, maaari mong sabihin na ito na ang huling piraso na magagamit ng hindi bababa sa 2 buwan o ito na ang huling pagkakataon na ito ay ipinagbibili sa isang mabagal na mababang presyo. Madalas, ang isang prospekto na hindi tiyak sa pagbili ay magpapasya ng agad kapag kinonfronto sa posibilidad na hindi na niya ito makuha sa kasalukuyang presyo o kaya hindi na niya ito makukuha sa lahat. Naniniwala ka ba? Ang pagiging mapaniwala ay ang pinakamahalagang kinakailangan sa iyong presentasyon sa pagbebenta. Kahit gaano ka kumbinsido na gagawin ng iyong produkto o serbisyo ang sinasabi mo na gagawin nito, ang customer ay mananatiling mapanuri. Ang iyong trabaho ay itaas ang iyong kredibilidad sa puntong hindi na mag-aatubiling magpatuloy ang customer. Isipin mo kung isang prospekto ay lubos na kumbinsido na mas magiging maunlad siya sa resulta ng pagbili ng iyong produkto at lubos na kumbinsido na susuportahan mo ang produkto o serbisyo sa 100%. Halos wala ng ibang hadlang kundi ang pagpigil sa kanya mula sa pagbili. Ang pagtaas ng iyong kredibilidad sa puntong ito ang iyong pangunahing misyon sa proseso ng pagbebenta, at ito ay nangangailangan na tamang matukoy ang mga pangangailangan. Pagtugon sa mga pangangailangan ng customer, mayroong tiyak na mga pangunahing pangangailangan ang bawat customer na nagtutulak sa kanya o sa kanyang kumilos, kabilang ang pagkuha ng aksyon sa pagbili. Kailangan mong matukoy ang pinakaimportanteng pangangailangan na maaaring matugunan ng iyong produkto o serbisyo para sa bawat partikular na customer na iyong pinagsasalitaan. Kailangan mong kumbensihin siya ng gusto na ang partikular na pangangailangan na ito ay masusolusyonan ng iyong produkto o serbisyo ng mas mahusay kaysa sa anumang iba pang makukuha sa merkado sa ngayon o sa ganitong presyo. Numero 1, pera. Lahat ay gusto ng mas maraming pera.
Ito ay isang pangunahing pangangailangan. Ang pera ang nagpapatakbo sa mundo, kung saan mo maaring i-connect ang iyong produkto o serbisyo sa paggawa ng o pag-iipon ng pera para sa customer, makakakuha ka ng kanyang buong atensyon. Pangalawa, seguridad. Bawat tao ay may pangunahing pangangailangan para sa seguridad. Karamihan sa mga tao ang pakiramdam ay kung may sapat silang pera, sila'y lubos na ligtas na. Kaya, bagaman ang pera ay mahirap at malamig, ang pangangailangan para sa seguridad ay mainit at personal. Ayon sa isang pag-aaral ng Universidad ng Chicago, bumibili ang mga tao dahil sa paraan kung paano nila inaasahan ang kanilang pakiramdam bilang resulta ng pagmamay-ari at paggamit ng iyong produkto o serbisyo. Ito ang pakiramdam ng emosyonal na kahihintay na kailangan mong pagmulan kung nais mong makabenta. Hindi ang mga tampok o benepisyo ng iyong produkto ang pinakaimportante kundi ang pakiramdam ng kasiyahan o kasiyahan na nararamdaman ng customer na mararanasan niya sa pagbili mula sa iyo. Ang pangangailangan para sa seguridad, maging ito ay pinansyal, emosyonal, o pisikal para sa ating sarili at sa ating mga pamilya, ay isang malalim at makapangyarihang pangangailangan na anumang pakiusap sa mas malaking seguridad ay madyagising ang interes sa bahagi ng prospektong ito. Tulad ng walang nakakaramdam na may sobrang kalayaan, napakakaunti lang ang tao ang nakakaramdam na may sobra na silang seguridad, palagi silang gustong mas maraming seguridad. Mga produkto at serbisyo sa kasalukuyan, may isang umaarangkada na merkado para sa bawat uri ng serbisyong pangseguridad o aparato. Para sa mga net server at computer, ang mga sistema ng seguridad sa tahanan ay $1 bilyong na industriya. Mga iba't ibang anyo ng seguro upang magbigay ng seguridad laban sa mga aksidente o di inaasahang pagbabaligtad ay nagbebenta sa daan-daang bilyong dolyar bawat taon. Anumang oras na maaari mong ipakita sa isang customer na mas ligtas siya bilang resulta ng pagmamay-ari ng iyong produkto o serbisyo, maaari kang lumikha ng pagnanais sa pagbili. Pangatlo, ang pagiging gusto. Lahat ay gustong magustuhan ng iba. Kailangan nating maramdaman na tinatanggap at nirerespeto ng mga tao sa paligid natin. Gusto nating masidihan ng ating mga kaibigan, kapitbahay, at kasosyo. Ang paggamit sa mga layuning ito ay nagtataguyod sa aming malalim na pangangailangan para sa pagiging kasapi at halaga sa sarili. Paano ba lumalaki ang iyong produkto o serbisyo ang dami ng iyong prospektong gustong at nirerespeto ng iba? Ikaapat, ang estado at prestihiyo. Isa sa pinakamakapangyarihang motibasyon para sa mga tao ay ang estado o personal na prestihiyo. Gusto nating maramdaman at maipahayag na importante at mahalaga. Gusto nating tumuno sa atin ang mga tao at purihin ang ating mga ari-arian o mga tagumpay. Kapag nagbabayad ka ng hanggang sa $50 para sa isang relos, binibili mo ang isang orasan, isang bagay na nagsasabi sa iyo kung anong oras ito sa buong araw. Pero kapag nagbabayad ka ng higit sa $50 para sa isang relos, binibili mo ang alahas, binibili mo ang isang personal na dekorasyon na nagsasabi sa ibang tao, sa isang subtle na paraan, na ikaw ay matagumpay. Marahil ang pinakamalalim sa lahat ng pangangailangan ay ang pangangailangan na maramdaman na mahal. Kapag maaari kang humikayat sa isang pangunahing damdamin, maaari mong sanhihin ang mga pagnanais sa pagbili na napakamatindi na ang pag-aalala tungkol sa presyo ay nagiging pangalawa o kahit hindi na mahalaga. Halimbawa, ipinakita na ang ilang mga lalaki na nangangailangan ng pagpapasaya sa partikular na babae para sa mga romantikong dahilan ay nawawala ng halos lahat ng kakayahan na gumawa ng maayos na pagpapasya sa paggastos. Ito ang dahilan kung bakit sila bumibili ng mamahaling alahas, pabango, regalong bulaklak, at maging mas mahal na mga bagay kapag sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng malakas na damdamin ng pag-ibig o pagnanasa. Numero 5, kalusugan at kagandahang asal. Lahat ay gusto mabuhay ng matagal at magkaroon ng mahusay na kalusugan. Inaasahan ng mga ekonomista na ang mga produkto sa kalusugan tulad ng mga bitamina, mineral at kagamitan sa pisikal na kagalingan ay magiging susunod na industriya na nagkakahalaga ng $1 trilyon. Lahat tayo ay nais na maging mas malusog at maging payat at mahusay. Lahat tayo ay nais magkaroon ng mataas na antas ng enerhiya, at nais natin ang parehong mga benepisyong pangkalusugan para sa ating mga pamilya. Sa makatuwid, tayo ay naaakit sa mga produkto o serbisyo na magpapahintulot sa atin na maging mas payat, mas may enerhiya, at nasa pinakamahusay na anyo.
Kung maaaring mapahusay ng iyong produkto o serbisyo ang pisikal na buhay ng iyong prospektong may kaukulang halaga, mga tao. Ang mga taong sobrang pagod, sobrang mataba, o mayroong mga kirot at sakit ay lubos na interesadong makipag-usap sa iyo. Bilang numero 6, ang pagpupuri at pagkilala, isang mahalagang pangangailangan na ibinabahagi ng lahat, ay ang pagkilala sa ating mga tagumpay. Tulad ng sinabi ni Abraham Lincoln, lahat ay gusto ng papuri. Isa sa mga kahulugan ng pagpapahalaga sa sarili ay ang antas ng pagiging karapat-dapat na nararamdaman ng isang tao. Bilang resulta, tuwing mayroong isang tao na tumatanggap ng papuri at pagkilala para sa isang tagumpay, malaki man o maliit, ang individual na iyon ay lalong masaya tungkol sa kanyang sarili. Kapag may posisyon mo ang iyong produkto o serbisyo sa paraang ang isang tao ay magiging mas kilala o may mas mataas na katayuan sa pamamagitan ng paggamit nito, maaari kang maglikha ng pagnanais na bumili. Dahil ang pangangailangan para sa pagpapuri ay nakakapit sa pinakamalalim na emosyonal na pangangailangan ng lahat, ang pagpapahalaga sa sarili, ang pagpapapahayag mo sa iyong produkto na makakakuha ka ng karagdagang pagkilala sa pamamagitan ng paggamit ng iyong produkto o serbisyo ay labis na bumabawas sa kanyang resistensya sa presyo. Bilang numero 7, kapangyarihan, impluwensya, at kasikatan. Mayroong maraming pangangailangan na maaari mong ipakita na iyong produkto o serbisyo ang magtutugon. Gusto ng mga tao ang kapangyarihan at impluwensya at bibili ng mga produkto o serbisyo na nagbibigay sa kanila ng mas marami sa mga bagay na ito. Gusto ng mga tao na maging sikat at mahalin ng ibang tao. Kapag ang iyong produkto o serbisyo ay nag-aalok upang gawing mas maimpluwensya at mas sikat ang isang tao, ito ay nagpapalabas ng pagnanais na bumili. Bilang 8, pagiging nangunguna sa larangan. Isa pa sa aming pinakamalalim na pangangailangan o kagustuhan ay ang ituring na up-to-date. Gusto nating makita bilang kasalukuyan, moderno. Gusto nating maging mga lider at nagtutukoy ng uso sa aming trabaho at pangkat-pangkat ng kaibigan. Maraming tao ang bibili ng iyong produkto o serbisyo dahil ito ang pinakabagong produkto sa merkado. Gusto nilang mauna sa iba. Gusto nilang maging unang bumili at unang mayroon nito. Sa pagsegmento ng mga mamimili, tinatawag silang mga maagang tagasunod. Sila ay kumakatawan sa 5 hanggang 10% ng merkado. Bibili sila ng produkto o serbisyo nang walang ibang dahilan kundi ito ay bago at kaibahan. Kapag sinabi mo sa isang interesadong mamimili, ikaw ang unang tao sa iyong industriya na mayroong produktong ito, o ikaw ang una. Bilang 9, pag-ibig at pagkakaibigan. Ngayon, may milyon-milyong mga sumusubaybay sa mga serbisyong pang-date sa internet na nagtatambal sa mga taong may mga katulad na profile. Ito ay dahil gusto ng mga tao ang pagkakaibigan at magandang mga relasyon. Napakaraming mga tao ang sumasali sa mga club at asosasyon upang makilala ang ibang tao, lalo na ang mga kasarian ng iba. Isa sa mga pangunahing nag-uudyok ng mga gawain sa lipunan ay ang paghahangad sa pag-ibig at pagkakaibigan. Kapag maipapakita mo ang iyong produkto o serbisyo bilang ginagawa ang panlabas na pangarap na mas kaakit-akit at mas ninanais na kasama, maaaring agad na mata mo ang pagnanais na bumili. Bilang 10, personal na pag-unlad. Isa sa pinakamalaking pangangailangan na nauugnay sa ika-21 siglo ay ang karagdagang kaalaman at kasanayan. Gusto ng mga tao na maramdaman na sila ay kahusayan. Gusto nilang matuto ng mga bagong kasanayan at maging nasa itaas ng kanilang mga trabaho. Gusto nilang umunlad ng mas mabilis. Gusto nilang magtagumpay at umusad sa harap ng kanilang mga kalaban, sa loob man ng kanilang mga kumpanya o sa iba pang mga bahagi ng kanilang buhay. Maraming produkto ang nakakaganyak sa pagnanais para sa mas malaking pangunawa sa sarili at pagsasakatuparan ng sarili. Ito ay dahil ang mga pangangailangan para sa pagsasalaysay sa sarili at personal na kasiyahan ay malalim. Gusto ng mga tao na maramdaman na sila ay nagiging lahat ng kanilang kakayahan na maging. Kapag inipromote mo ang iyong produkto o serbisyo bilang isang bagay na maaaring makatulong sa mga tao na maabot ang mas mataas na mga antas ng personal na tagumpay at pagkatiyupad sa sarili, muli kang magpapalabas ng pagnanais na bumili. Bilang 11, personal na pagbabago. Marahil ang pinakamahalumigmig na pangangailangan at ang pangangailangan para sa kung saan ang mga tao ay magbabayad ng pinakamahal ay ang pagnanasa para sa personal na pagbabago. Kung isang mamimili ang pakiramdam na ang iyong produkto o serbisyo ay dadalhin siya sa isang bagong,
mas mataas na antas sa kanyang buhay o trabaho at gagawin siya ng isang iba't ibang tao sa anumang paraan, walang hanggan ang dami ng pera na gagastuhin niya. Hindi gaanong matagal na ang nakalipas, nakausap ko ang vice-presidente ng isang kumpanya sa gitnang kanlurang pagmamanupaktura. Siya ay isang avid golfer, sinusubukan niyang maglaro ng golf nang hindi bababa sa 2 beses isang linggo. Sa bakasyon, naglalaro siya ng 5 o 6 na araw sa isang linggo, kung minsan 2 pots bawat araw. Sinabi niya sa akin, magbabayad ako ng $50,000 ng cash para sa sinumang golf pro na makapagsasabi sa akin kung paano ko mapay-permanenteng mababawasan ang aking score ng 2 strokes. Ang anyong ito ng personal na pagbabago, pagkuha ng bagong kasanayan sa isang lugar na mahalaga sa kanya, ay nagkakahalaga ng $50,000. Minsan ay magbabayad ang mga tao ng malaking halaga ng pera para sa plastic surgery upang mapabuti ang kanilang itsura o magbakasyon sa mga health spa kung saan sila'y mawawalan ng timbang at magiging mas malakas sa pisikal. Ang personal na pagbabago ay lubos na emosyonal. Ang pagiging mas magaling at mas mabuti kaysa kailanman ay isang pangkaraniwang pagnanasa at isang malakas na motivator ng pagbili. Kung saan maaari mong itampok ang iyong produkto o serbisyo bilang may kakayahan na magdala ng permanente at uri ng pagbabago sa trabaho o personal na buhay, maaari kang karaniwang makapagbenta. Ang mga desisyon sa pagbili ay emosyonal. Ang lahat ng desisyon sa pagbili ay emosyonal. Sa katunayan, ang lahat ng ginagawa mo ay 100% emosyonal. Ang patakaran ay ang mga tao ay nagdedesisyon ng emosyonal at pagkatapos ay pinapaliwanag ng lohikal. Ginagamit mo ang lohika upang ipaliwanag at mapagmatwid ang iyong desisyon pagkatapos mo itong gawin. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay dahil ito ang lohikal na bagay na gawin, ang sinasabi mo lamang ay may mas marami kang damdamin na inila. Kung ganito ang kaso, iiwasan niya ang pagbili, ang mas matibay na damdamin ay laging mananalo sa mas mahina. Palakasin ang pagnanasa sa pagbili. Ang tanging paraan upang malampasan ang negatibong emosyon ng takot sa pagkawala na magbubunga ng isang benta ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng positibong emosyon ng pagnanasa para sa pakinabang na magtutulak ng benta na iyon. Ang lahat ng iyong nakikita o sinasabi na nagpapataas ng intensity ng pagnanasa sa pagbili ay lumalapit sa iyo sa benta, sabay-sabay. Ang lahat ng iyong ginagawa na pumipigil sa takot sa pagkakamali o pagkawala ay lumalapit sa iyo sa benta rin, na pababa sa takot sa pagkawala. Tinulungan ni marketing guru Jay Abraham ang mga kumpanya na magbenta ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga produkto sa pamamagitan ng pagpapakumbinsi sa kanila na mag-alok ng walang kondisyonal na garantiya ng kasiyahan sa lahat ng kanilang ibinibenta. Siya'y kilala sa pagmumungkahi na magbigay ka ng mas mahusay kaysa sa pera na garantiya. Sa ganitong uri ng alok, ang customer ay ipinapangako na hindi lamang niya mababalik ang kanyang pera kung hindi siya nasiyahan, ngunit siya rin ay makakatanggap o maaari niyang panatilihin ang ilang espesyal na bonus at regalo na may considerabling nakikitang halaga. Sa isa sa aming mga negosyo, inaalok namin ang isang kumpletong isang taong personal at propesyonal na programa sa pagpapaunlad sa entrepreneurship at tagumpay sa pinansyal. Ang kurso ay tumatakbo ng 52 linggo. Garantisado namin na ang mga kalahok ay matutuwa sa mga resulta, o mababalik nila ang kanilang pera. Bukod dito, pinapayagan namin silang panatilihin ang higit sa $3,000 na halaga ng mga libro, audio programs, at video training materials na kasama ng kurso. Ito ay isang napakalakas na alok. Gustong pag-isipan. Kapag sinabi ng isang prospektong gusto niyang pag-isipan ito ng sandali bago magdesisyon, siya ay talagang nagsasabi ng isa sa 2 bagay tungkol sa iyong inaalok sa kanya. Una, maaaring sinasabi niya na wala siyang tunay na pagnanasa na pag-aari at tamasahin ang iyong ibinebenta. Sa ilang dahilan, hindi mo siya naabot sa ganung antas na siya ay kumbinsido na mas mabuti siyang magiging mayroon ng iyong produkto o serbisyo kaysa sa pera na magagastos nito. Ang pangalawang dahilan na maaaring mag-atubiling at ipagpaliban ng isang tao ang desisyon sa pagbili. Dahil hindi siya lubusang nakumbinsi na talagang makakamtan nila ang iyong ipinapangako. Sinasabi niya na hindi mo siya binigyan ng sapat na emosyonal na mga dahilan upang siya ay gumawa ng desisyon sa pagbili. Ang kanyang takot sa pagkawala o sa pagkakamali ay mas malaki pa rin kaysa sa potensyal na mga benepisyo mula sa iyong alok. Magtuon sa halaga. Sa proseso ng pagbebenta ng halaga,
Inilalagay mo ang lahat ng iyong diin sa pag-uulit at pagpapaliwanag sa mga halaga at benepisyo na matatanggap ng prospect kung siya ay bibili ng iyong ibinebenta. Sa halip na bawasan ang presyo o mag-alok ng espesyal na deal ng kahit ano, nakatuon ang iyong mga pagsisikap sa pagtatayo ng halaga. Ito lamang kapag ang customer ay nararamdaman na ang halaga na kanyang natatanggap ay lubos na mas malaki kaysa sa halagang dapat niyang bayaran na nangyayari ang desisyon sa pagbili. Laging nakatuon sa mas malaking halaga kaysa mas mababang presyo. Pagiging nasa maliit na negosyo, maraming tao ang nagbebenta sa maliit at gitnang laki na mga negosyo. Sila ay nakikipag-ugnayan sa entrepreneur na aktwal na nagsimula at nagtayo ng kanyang negosyo. Kung ang mga taong ito ay hindi maingat, madaling mababa sa pakikinig sa pag-uusap tungkol sa mga tampok at benepisyo ng kanilang mga produkto at serbisyo nang hindi nagbibigay ng sapat na panahon upang maunawaan kung anong uri ng customer ang kanilang kausap. Ang mga entrepreneur ay tagumpay dahil nakatuon sila sa karamihan ng kanilang enerhiya sa mga benta at pagbibigay ng kasiyahan sa mga customer. Sila ay may kaunting pasensya para sa detalye. Iniisip nila ang sila ay may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa mga customer at paghahatid ng kanilang mga produkto at serbisyo ng maayos. Nakatuon sila sa pagganap at katiyakan ng kanilang mga binibenta, at sila ay naaakit sa mga kita, at paglago. Hindi sila interesado sa mga internal na detalye ng kanilang mga operasyon. Upang magbenta ng pinakamarami ng iyong mga produkto o serbisyo, dapat mong itunon ang iyong oras, pansin, at enerhiya sa pagtukoy ng eksakto kung ano ang magiging sanhi ng pagbili sa customer na ito. Ang mas maraming oras na iyong nakatuon sa pag-angkin ng mga partikular na pangangailangan na maaari mong matugunan para sa isang customer, mas madali ito para sa iyo na istruktura ang iyong presentasyon at magbenta. Pagiging sa mga retail business, ang mga negosyante na bumibili ng produkto para sa pagbenta ay may kakaunting interes lamang sa isang bagay, ang net na kita. Kung ikaw ay nagbebenta sa mga negosyo na bumibili ng iyong mga produkto o serbisyo upang ibenta sa proseso ng kanilang mga operasyon sa negosyo, sila ay nag-iisang interesado lamang sa isang bagay, ang net na kita. Hindi sila interesado sa kung ano ang produkto, sila ay interesado lamang sa kung ano ang ginagawa ng produkto at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang kita sa dulo ng linya. Ang pinakaimportante na benepisyo na maaaring maibigay ng produkto o serbisyo sa isang customer ng retail business ay ang pagtaas ng net na kita. Pagiging sa mga malalaking negosyo, ang mga negosyo ay bumibili lamang ng mga produkto na tumutulong sa kanila na mapabuti ang pagganap at produktibidad, gupitan ang mga gastos at gastusin, o dagdagan ang cash flow at kita. Dapat kang maging malinaw tungkol sa pinakamapagpapalang mga resulta na maaaring maabot ng iyong produkto o serbisyo para sa iyong prospektong negosyo sa isa o higit pang mga larangan. Ang iyong ibinebenta ay maaaring makatulong sa kumpanya na gupitan ang mga gastusin sa ilang lugar. Maaaring dagdagan o mapabuti ang produktibidad, maaari itong mapabuti ang pagganap ng iba pang kagamitan o tao, marahil ang iyong produkto ay tumutulong sa customer na makakuha ng mas malalaking mga benta o nagpapalakas ng kasiyahan ng mga mamimili. Kung maaari mong kumbansihin ang isang prospektong negosyo na ang iyong ibinebenta ay maaaring magbigay o makatipid ng oras o pera ng higit pa sa iyong iniaalok para sa iyong produkto, maaari kang magbenta. Ito ang iyong pangunahing trabaho sa pagbebenta sa mga negosyo, bigyang diin ang pangwakas na benepisyo. Noong unang panahon, may isang babae sa isa sa aking mga seminar. Ang propesyonal sa pagbebenta ng mga sistema ng office automation ay nagsabi sa akin, parang hindi ako makakuha ng mga appointment. Tumatawag ako sa kanila at sinasabi ko na nagbibigay kami ng serbisyo sa konsultasyon sa office automation, at palagi nilang sinasabi sa amin na hindi sila interesado. Sinabi niya sa akin na dahil sa karanasan ng kanyang kumpanya, karaniwang nakakatipid ng malaking halaga ang kanilang mga kliyente kung magkakaroon sila ng pagkakataon na suriin ang kanilang mga pasilidad at magbigay ng mga rekomendasyon. Itinanong ko sa kanya kung paano niya eksakto nilalapitan ang mga posibleng interesado. Sinabi niya, tumatawag ako at sinasabi ko, "Hello, ako si Betty din mula sa Office Automation Services, at nais naming magkaroon ng pagkakataon na ipakita sa inyo kung paano mapapataas ang inyong epektibidad at kaginhawaan sa inyong administrasyon gamit ang ilan sa aming mga produkto." Pero palagi silang nagsasabing, "Hindi, salamat, abala ako, wala kaming oras ngayon, hindi namin kaya, wala sa aming budget, at iba pa."
Sa pagbabago ng iyong pamamaraan, ang profesional na ito sa pagbebenta ay gumagawa ng pagkakamali sa pagsubok na magbenta sa telepono kaysa sa pagkuha lamang ng isang appointment para magbenta. Nagmungkahi ako na subukan niya ang pag-prospect ng kaunti sa ibang paraan. Sa susunod na tawag niya para mag-appointment, dapat siyang humiling na makipag-usap sa tao. Hello, ang pangalan ko ay Betty Dean, at ako ay taga-ABC Company. Naimbento namin ang isang proseso na maaaring magtipid sa inyo ng 20 hanggang 30% ng mga gastos sa administrasyon ng opisina. Kukunin lamang ng mga 10 minuto na ipakita sa inyo kung paano ito gumagana, at maaari kayong magdesisyon para sa inyong sarili kung ito ba ang klase ng bagay na hinahanap ninyo. Sinabi niya sa akin pagkatapos na ang simpleng pagbabago sa kanyang paraan ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang lahat ng mga appointment na kailangan niya. Nagdoble at nagtriple ang kanyang mga benta, at agad siyang kumikita ng mas malaki kaysa sa kanyang dating kita. Pag-usapan ang gusto nila. Ang dahilan para dito, na libo-libong salespeople ang natutuwa kapag nauunawaan nila ang prinsipyong ito, ay simple lamang, hindi interesado ang mga tao sa mga produkto ng office automation, computer, server, wireless communication, cellphone, o anuman pa. Ang mga negosyante ay interesado sa pagkakakitaan o pagtitipid sa pera o oras. Interesado sila sa pagkuha ng mas magandang resulta at pagtaas ng kita. Mayroong dalawang paraan lamang upang mapataas ang kita ng isang negosyo, maaari itong taasan ang benta at kita habang itinuturing ang mga gastos na parehas, o maaari itong bawasan ang mga gastos habang itinuturing ang kita na parehas. Anuman ang iyong ibebenta, dapat mong ilarawan ito sa paraan ng kung paano ito makapapataas ng kita o makakatipid sa gastos, o pareho. Kung nakikipag-usap ka sa isang taong nasa administrasyon, interesado siya sa pagtitipid sa gastos. Kung nakikipag-usap ka sa isang taong nasa marketing o sales, interesado siya sa pagtaas ng benta at kita. Kung nakikipag-usap ka sa taong may-ari ng kumpanya, nais niyang mapabuti ang kita. Dapat mong palaging pag-usapan ang iyong produkto o serbisyo sa paraan ng kung ano ang gusto ng customer, hindi sa paraan ng kung ano ang iyong ibebenta. Paano siya binabayaran? Narito ang susi sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo sa mga taong nasa negosyo. Magtanong tungkol sa kung ano ang ginagawa ng taong iyon at sa anong resulta siya ay responsable. Ano ang mga pangunahing indicator ng kanyang trabaho? Ano ang kanyang binabayaran? Ano ang mga resulta na inaasahan niyang makamit para sa kumpanya? Paano siya ina-appraise o ini-evaluate ng kanyang mga pinuno? Ito ay mga mahalagang tanong na dapat itanong at alamin ang mga sagot. Gaya ng sinabi natin kanina, laging hinahanap ng mga tao ang pagpapabuti sa kanilang kalagayan. Sila lamang ay gagawa ng aksyon sa isang alok kung mas magiging maayos ang kanilang kalagayan bilang resulta nito. Sa mga organisasyong pangnegosyo, ang mga tao ay nag-a-approve lamang ng pagbili ng isang produkto o serbisyo kung sa tingin nila ay magpapabuti ito sa kanilang personal na posisyon sa organisasyon. Halimbawa, sabihin natin na ikaw ay nagpo-promote ng isang sistema ng pagsasanay sa pagbebenta at nakikipag-usap ka sa sales manager na gumagawa ng mga desisyon sa larangang ito. Ang buong focus ng iyong presentasyon ay dapat nakatuon sa pagpapabuti ng performance sa pagbebenta kaysa sa pagpapabuti ng kita. Hindi binabayaran ang sales manager batay sa kita kundi batay sa focus ng mga salespeople. Sa mga benepisyo na makikinabang ang partikular na prospektong ito, kaysa sa pangkalahatang mga benepisyo na walang epekto sa mga resulta o gantimpala ng prospektong ito, madalas na pinagkaiba ng mga eksperto sa benta ng negosyo at personal na benepisyo. Ang panalo sa negosyo ay ang nakukuha ng kumpanya bilang resulta ng paggamit ng iyong produkto o serbisyo. Ang panalo sa personal ay kung paano makikinabang ang individual ng personal kapag ang iyong produkto o serbisyo ay na-install at nagtatrabaho ng matagumpay. Hindi bibili ang mga taong nasa negosyo maliban na lamang kung nakikita nilang magkakaroon ng masukat na benepisyo sa parehong mga larangan. Maglaan ng oras upang matukoy kung paano mapapabuti ang prospektong ito ng personal, sa mas mataas na kita, mas malakin. Pagtuklas sa mga pangunahing pangangailangan, ang susi sa pagpapatupad ng analysis ng pangunahing pangangailangan ay ang maingat na pagtatanong at pakikinig. Pinamumunuan ng mga pinakamahusay na tauhan sa benta ang pakikinig at hinahayaan ang customer na magdikta ng usapan.
Habang mas marami kang nagtatanong at nakikinig ng may pasensya at maingat sa mga sagot, mas magbubukas ang customer at makikipag-usap sa iyo. Ang mga tao ay nag-iisip tungkol sa kanilang mga sarili sa karamihan ng oras, buong araw. Anuman ang nangyayari, iniisip ng mga tao ang kanilang sariling mga problema at alalahanin. Ang pinakamahalaga para sa bawat tao ay nasa tuktok ng kanyang isipan. Kapag nagtatanong ka at maingat na nakikinig, pinatutokso mo ang mga iniisip at alalahanin, pagkatapos ay lalabas ito sa usapan. Ang Freudian slip, sa psychoanalysis, tinatawag itong Freudian slip. Natuklasan ng mga psikologo na kung pahihintulutan mo ang isang tao na mag-usap tungkol sa kanyang sarili ng malaya, sa huli ay magkakamali siya, magbibigay siya ng kanyang tunay na iniisip sa ngayon. Ang tungkulin ng psikologo ay lumikha ng uri ng kapaligiran kung saan ang pasyente ay comfortable sa pagpapahayag ng kanyang sarili ng bukas at tapat. Sa isang paraan, ikaw ay isang naglalakbay na sales psychologist, ang iyong layunin ay upang lumikha din ng isang komportableng kapaligiran sa iyong personalidad, upang magtanong ng magagandang tanong, at pagkatapos ay makinig ng mabuti sa mga sagot. Tumutukod ka ng bahagya, hindi ngumiti, at hindi gumagawa ng anumang pagsisikap na mag-abala. Gamitin ang mga tanong na may malawak na sagot. Ang pinakamagandang tanong na itanong upang buksan ang isang usapan at kumuha ng higit pang impormasyon mula sa isang prospektong tinatawag na tanong na may malawak na sagot. Ito ay mga tanong na nagsisimula sa isang panghalip o pang-abay, mga salitang tulad ng ano, saan, kailan, paano, sino, bakit, at alin. Hindi ito maaaring sagutin ng simpleng oo o hindi, kinakailangan nila ng isang mas malawak na sagot, na nagbibigay sa iyo ng mas malaking pagkakataon upang maunawaan ang tunay na mga pangangailangan ng prospektong maaaring matugunan ng iyong produkto o serbisyo. Mayroong isang panuntunan na nagsasabing ang pagsasabi ay hindi benta, tanging pagtatanong ang benta. Hindi kinakailangan ng kahit na anong credible upang mag-usap tungkol sa iyong produkto o serbisyo, ngunit kinakailangan ng maraming pag-iisip upang ailahad ang iyong impormasyon sa anyo ng isang serye ng mga tanong, mula sa pangkalahatan hanggang sa partikular. Ngayon, ang mga tao ay hindi nais na bilihan, maaring nais nilang bumili, ngunit hindi nila nais na maramdaman na sila ay ibinenta. Sa sandaling ang isang prospektong nararamdaman na siya ay pinilit na gumawa ng tiyak na desisyon sa pagbili, isinara niya ang sarili at nawalan ng interes. Ang taong nagtatanong ang may kontrol. Bilang isang panuntunan, ang taong nagtatanong ang may kontrol, ang individual na sumasagot sa mga tanong ay kontrolado ng taong nagtatanong sa kanila. Sa tuwing magtatanong ka at maingat na makikinig sa sagot, ikaw ay nagko-control sa direksyonal na daloy ng usapan sa benta, na kung paano ito dapat. Sa tuwing ikaw ay nagsasalita bilang tugon sa isang tanong mula sa prospektong ito, ang prospektong ito ay kumuha na ng kontrol ng usapan. Kung ang isang prospektong nagtatanong sa iyo ng isang tanong sa halip na sagutin ng otomatiko, na karamihan sa mga tao ay ginagawa, hintuan, huminga ng malalim, at sabihin, iyan ay isang magandang tanong. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay muna? Sa ibang salita, tinatanggap mo ang tanong, ngunit pagkatapos ay nagtatanong ka ng iyong sariling tanong at kumukuha ng kontrol sa usapan. Kapag ginawa mo ito ng ilang beses, magiging sobrang natural at automatic na hindi na malalaman ng prospect kung ano ang nangyari, at magiging nasa kontrol ka ulit. Ayusin ang iyong posisyon ng wasto. Ang pinakamahusay na mga salesperson ngayon ay mas nakikita ang mga pinakamahusay na sales consultants ay nakatuon ang lahat ng kanilang enerhiya sa pagkilala sa pinakamalaking problemang hinaharap ng customer na maaaring malutas ng kanilang produkto o serbisyo. Pagkatapos ay naglalagay sila ng lahat ng kanilang pagsisikap sa pagsisiguro sa prospect na tiyak na makakakuha siya ng solusyon na pinakagusto niya. Magpatayo ng sarili bilang kaibigan kaysa bilang isang salesperson, bilang isang tagapayo kaysa bilang isang taong gustong magbenta lamang. Makita ang iyong sarili bilang isang tagatulong kaysa sa anumang bagay. Maglaan ng oras upang lubusan maintindihan ang mga pangangailangan ng prospect at pagkatapos ay tulungan ng prospect na maunawaan kung paano at bakit mas mabuti kaysa sa anumang iba ang iyong produkto o serbisyo sa pagtatamo ng mga pangangailangan na iyon. Mag-aral at magturo. Magpatayo ng sarili bilang isang guro. Kapag nagtatanong ka, natututo ka sa mga pangangailangan ng customer. Kapag nagsasalita ka,
tinuturuan mo ang customer kung paano siya o siya ay maaaring pinakabenepisyuhan mula sa iyong ibinebenta. Kapag hinarap mo ang bawat sitwasyon sa benta bilang isang kaibigan, isang tagapayo, at isang guro, mababawasan mo ng malaki ang stress sa pagbebenta. Radikal na mababawasan mo ang posibilidad ng pagkabigo o pagtanggi. Pareho kang magiging mas komportable at relaxed kasama ang prospect. Tumigil at makinig. Ang benta ay nangyayari sa mga salita, ngunit ang pagbili ay nangyayari sa katahimikan. Maraming salespeople ang masyadong maingay at masyadong mabilis magsalita dahil sila ay nerbiyoso. Hindi sila komportable sa katahimikan. Pakiramdam nila na kailangan nilang punuin ang bawat sandaling may marunong na komento o obserbasyon sa kanilang produkto o serbisyo. Ngunit hindi ito ang kaso. Kapag nagtatanong ka at nagbibigay payo sa prospect tungkol sa iyong produkto o serbisyo, tiyakin mong magkaroon ng mga sandali ng katahimikan sa usapan. Pahintulutan ng customer na mag-reflect at magtangka sa iyong sinasabi. Huwag magmamadali, maging kalmado at relaxed. Pahintulutan ang proseso ng pagbebenta na mag-unfold sa sarili nitong bilis ng walang pressure o urgensya. Ito ay lumilikha ng pinakamahusay na mental na kalagayan para sa customer na magdesisyon sa pagbili. I-present ang iyong ideya bilang isang pagpapabuti. Ang mga tao ay kakaiba sa ilang aspeto, gusto nilang ang mga bagay ay magiging mas magandang ngunit mananatili pa rin sa dating anyo. Ito ay lalo na totoo sa pagbebenta at sa pagbili ng isang bagong produkto. Napakakakaunting mga tao ang gustong ng ganap na bago, sa ilang paraan. Kung ito ay ganap na bago at hindi pa nasubukan o na-test sa merkado, ito ay masyadong risky. Maaaring hindi ito gumana, maaari kang mawalan ng pera. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga kumpanya ay tinutukoy bilang mga late adopters, naghihintay sila hanggang sa ang produkto ay patunayang sarili nito bago sila magsimulang bumili nito. Ang paraan upang harapin ang natural na pagtutol kapag ikaw ay nagbebenta ng isang bagong produkto ay upang ilarawan ito bilang mas pagpapabuti kaysa sa isang bagong o iba. Ipaliwanag ang mga bagong tampok bilang mga pag-unlad sa teknolohiya, bilang mga hakbang patungo, bilang mga pag-unlad na idinagdag ng iyong kumpanya upang gawin itong mas mahusay at mas kapaki-pakinabang para sa iyong customer kaysa dati. Sabihin ang totoo. Ang mga customer ay gustong malaman ang simpleng katotohanan tungkol sa isang produkto o serbisyo. Gusto nila ng tapat na impormasyon tungkol sa kung paano ito makakatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang buhay at negosyo. Sa parehong oras, sila ay tumututol at naaayawan sa anumang uri ng mataas na presyon. Sa kung gaano mo na-relax at nakatuon sa mga pangangailangan ng customer at pagtulong sa kanya na matugunan ang mga pangangailangan na iyon, mas relaxed ang pareho ninyong magiging. Sa kung gaano mo pinauunawa ang simpleng katotohanan tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng iyong produkto para sa customer, mas hindi sapat ang kalidad. Maraming mga salesperson ang nakakagat sa paksa ng kalidad. Ang kanilang pangunahing argumento para sa pagbili ay na ibinebenta nila ang isang produktong dekalidad. Ngunit ang kalidad ay hindi kailanman ang pangunahing dahilan para bumili ng anuman. Ang kalidad ay isang lohikal na argumento. Bumibili ng mga bagay ang mga tao sa emosyonal. Ngunit ang kalidad ay laging batay sa logika. Ang mas mahalaga kaysa sa kalidad ay ang kapaki-pakinabang. Kapag sinabi ng isang tao, ang aking produkto ay ang pinakamataas na kalidad na makina sa negosyo, hindi mahalaga. Ang tanging bagay na interesado ang perpektong ito ay, gagawin ba nito ang trabaho para sa akin? Gagawin ba nito ang kailangan ko? Sapat ba ito para sa akin? Pwede mong sabihin na ang isang Rolls-Royce o Mercedes ay isang mataas na kalidad na sasakyan, ngunit kung ang lahat ng kailangan mo ay isang sasakyan para pumunta at pabalik sa trabaho, hindi mo kailangang bumili ng isa sa kanila. Ang kalidad ay hindi argumento, kalidad at paghahambing ng presyo. Ang tanging pagkakataon na maaari mong gamitin ang kalidad bilang argumento ay kapag ikaw ay nagko-compare ng iyong produkto sa mas mataas na presyo sa ibang produkto sa mas mababang presyo. Kailangan mong ipakita sa perpektong may tiyak na mga dahilan kung bakit dapat niyang piliin ang mas mataas na kalidad kaysa sa mas mababang presyo. Kailangan mong patunayan na mas magiging mas mahusay ang customer sa iyong produkto dahil ito ay mas mataas na kalidad kaysa sa ibang produkto ng mas mababang kalidad, kahit na mas mura ito. Kung ikaw ay nagbebenta ng snowmobile sa isang Alaskano, ang performance ng kalidad ay mas mahalaga na argumento kaysa sa presyo.
Kung magmamaneho siya ng snowmobile sa polar ice cap at sira ang makina, mamamatay siya sa lamig bago siya makabalik. Sa kasong ito, ang gastos ng mas mataas na kalidad ay higit sa sapat sa mga benepisyo. Kung ikaw ay nagbebenta ng sasakyan sa isang taong magmamaneho nito sa buong Sahara, napakahalaga na ito ay isang mataas na kalidad na sasakyan. Kung sira ito sa Sahara kung saan walang tao at walang tubig, mamamatay ang manlalakbay bago makakuha ng tulong. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang iyong kalidad. Kung hindi kinakailangan ng karagdagang kalidad upang magawa ang trabaho para sa customer, hindi ito mahalagang benepisyo sa pagpapaliwanag ng mga tampok sa kalidad sa iyong produkto o serbisyo. Dapat mong ipaliwanag kung paano direktang nakakatulong ang mga ito sa customer. Dapat makita ng customer ang direktang ugnayan sa pagbabayad ng mas mahal para sa mas mataas na kalidad at pagkuha ng mas marami bilang resulta. Lahat ng customer ay nagtatanong ng parehong tanong sa kanilang isipan, kaya ano? Ano man ang iyong sasabihin sa isang perpektong tungkol sa iyong produkto o serbisyo, isipin na siya ay tumitingin sa iyo at nagsasabing, kaya ano? Ang tunay na gusto malaman ng customer ay, ano ang makukuha ko dito? Ano ang pakinabang para sa akin ng tampok na iyong ipinaliliwanag? Bakit mahalaga sa akin ang partikular na pagpapabuti sa kalidad na ito? Siguraduhin na ang lahat ng iyong sasabihin sa isang perpektong tungkol sa iyong produkto ay may tiyak na pakinabang para sa customer at tiyakin na maintindihan ito ng customer. Ang kaukulang pagiging angkop ay una. Ang produkto na iyong ibinebenta ay dapat laging ang pinakasakto para sa kailangan ng customer sa oras na bago pumasok ang kalidad sa equation. Isang halimbawa ng angkop bago ang kalidad ay ang kasikatan ng mga Hapones na sasakyan. Alam ng lahat na magaganda ang kalidad at tatagal ng maraming taon dahil sa may katamtamang presyo sila nagbebenta. Sila ay karaniwang ideal at angkop para sa maraming mga nagmamaneho. Gayun din, maganda ang kanilang fuel economy. Bukod dito sa factor ng kaukulang ito, sila ay may magandang kalidad, ngunit ang kalidad ay laging sumusunod matapos na ang pagiging angkop at ang kakayahan ay napatunayan. Kaya't napakahalaga na magtanong at alamin ang mga panganjay. Mayroong halo effect sa pagbebenta at sa lahat ng mga relasyong pantao. Ang mga perpektong nag-aakala na kung isang bahagi ng iyong presentasyon o trabaho ay ng mataas na kalidad, ang iba pang bahagi ng iyong produkto o serbisyo ay marahil ay ng mataas na kalidad din. Ang isang magandang impresyon madalas na nagpapakilos sa iyo na lumikha ng halo ng kalidad at profesionalismo. At lahat ay mahalaga. Ang iyong itsura ay mahalaga ng marami sa aspetong ito. Ang iyong personal na itsura at pag-aayos ay nagpapalawak sa kalidad ng iyong produkto mismo. Karamihan sa pakikasama, ang unang impresyon na magkakaroon ng iyong kumpanya sa isang customer ay mangyayari sa iyo personal na. Dahil dito, ang paraan ng iyong pagmumukha at pag-uugali ay isang kritikal na salik sa desisyon sa pagbili. Ito ay nagtutugma sa pangangailangan ng prospektong katiyakan. Isang kahangahangang 75% ng unang impresyon na iyong ginagawa sa isang customer ay nakabatay sa iyong mga damit. Ito ay dahil, sa karamihan ng mga kaso, ang iyong mga damit ay sumasaklaw sa 75% ng iyong katawan. Kapag ikaw ay nakaayos ng maayos, maayos na inayos, sapatos ay nakapolish, at nagmumukhang propesyonal, ang prospektong hindi sinasadya na nag-aakala na ikaw ay nagtatrabaho para sa isang napakahusay na kumpanya at na ikaw ay nagbebenta ng napakagandang produkto o serbisyo. Dagdag pa, kapag ikaw ay maagang dumating, magalang, at lubos na handa, ikaw ay nagbibigay ng positibong impresyon na kumakalat tulad ng isang halo sa lahat ng iyong ginagawa at sa produkto o serbisyong iyong ibinebenta. Sa kabilang dako, kung ang nagbebenta ay late, hindi handa, at hindi maayos na naayos, agad na nag-aakala ang customer na kung ano ang nakikita mo ay iyon ang makukuha mo. Binibigyan niya ng katiyakan na ang kumpanya ay pangalawa lamang at ang produkto o serbisyo na inaalok ay mababa ang kalidad. At lahat ng iyon ay nagmumula sa mga damit at pagmumukha. Ang mga pinakamahusay na kumpanya, ay may mga pinakamahusay na tinrain at pinakamagandang nagmumukhang mga salespeople. Ang mga kumpanya tulad ng IBM at Hewlett-Packard ay nag-i-interview ng mga posibleng salespeople ng ilang beses upang tiyakin bago pa man na ito ang tamang mga tao na magrepresenta sa kanila sa isang mapanlabang na merkado.
Binibigyan nila ng pagkakataon ng mga posibleng salespeople na mag-dinner upang makita kung paano nila ginagamit ang kanilang mga gamit sa pagkain at kung paano sila kumikilos sa mga social na sitwasyon. Nakikilala nila ang kanilang mga pamilya upang tiyakin ang positibo o negatibong dinamika sa pagitan at sa pagitan ng mga asawa. Ini-interview nila ang mga posibleng kawani ito pare-pareho at sa mga grupo. Alam nila na isang napakalaking bahagi ng desisyon sa pagbili ay mahahayag sa pamamagitan ng taong talaga namang nagbebenta ng produkto. Kilalanin ang mga pangunahing at pangalawang pangangailangan. Kaya mo bang kilalanin ang mga pangunahing at pangalawang pangangailangan na maaring matugunan ng iyong produkto at ipakita ito sa customer? Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtatanong ng may kasanayan at pakikinig ng mabuti sa mga sagot. Sa maikling o mahabang panahon, ang customer ay magiging interesado sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo ng mga tanong tungkol sa kung ano ang ginagawa at kung paano ito gumagana ang produkto. Ito ay magiging iyong pagkakataon sa pagbebenta. Halimbawa, sa pagbebenta ng mga computer at software sa mga negosyo, ang mga amateur na mga nagbebenta ay karaniwang nagugol ng maraming oras sa pagsasalaysay tungkol sa lahat ng iba't ibang mga function na gagampanan ng kanilang kagamitan. Pero hindi yun importante sa customer. Gusto niya malaman kung ang produkto ay babayaran ba ang sarili nito at gaano katagal bago ito babayaran ang sarili nito. Gusto ng customer malaman kung gaano siya katiyak na ang produkto ay babayaran ang sarili nito. Kailangan niyang malaman kung ito ba ay isang matalinong desisyon sa disenyo o hindi. Ilagay mo siya sa ilaw. Sa halip na mag-isip tungkol sa iyong sarili, ituntan mo ang iyong buong pansin sa customer. Dahil maaari ka lamang mag-isip ng isang bagay sa isang pagkakataon, habang mas nakatuon ka sa customer kaysa sa iyong sarili, mas magiging kalmado at kumpiyansa ka at mas positibo at mas magiging aktibo siya. Kapag nagsisimula kang maramdaman ang tensyon sa isang sitwasyon ng pagbebenta, agad na itanong sa customer ang isang tanong tungkol sa kanya o sa kanyang negosyo, at pagkatapos ay makinig sa sagot. Isipin mo na ikaw ay nasa isang madilim na silid kasama ang customer. Mayroong isang solong ilaw sa isang swivel sa itaas ng mesa ng customer. Ang ilaw na ito ay voice-activated. Ang sinumang nagsasalita ang nagpapapatakbo ng ilaw upang umikot at mag-focus exclusive sa kanya. Kaya sino ang dapat nasa ilaw, ikaw o ang customer? Dahil ang customer ang pinakamahalagang tao, ang ilaw ay dapat sa customer na sa karamihan ng oras. Kapag ang customer ay nagsasalita at sumasagot sa iyong mga tanong, ang ilaw ay nasa kanya. Kapag ikaw ay nagsasalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga pangangailangan, problema, o mga layunin at mga pangangailangan, ang ilaw ay mananatili sa kanya. Sa pagkakataong simulan mong magsalita tungkol sa iyong sarili, sa iyong produkto, sa iyong serbisyo, sa iyong kumpanya, o sa iyong buhay, ang ilaw ay ikakaliwa. At nakatuon sa iyo, ang customer, ay iniwan na nakatunganga sa dilim. Kapag mas nakafocus ang pansin sa kanya, mas mataas ang posibilidad na makapagbenta ka. Panatilihin ang pansin sa iyo at sa iyong kumpanya, at mas mababawasan ang posibilidad na bibili siya. Ang mga customer ay bumibili ng mga benepisyo at solusyon, hindi nila binibili ang mga produkto, binibili nila ang mga benepisyo, binibili nila ang mga solusyon sa kanilang mga problema, binibili nila ang mga paraan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya't muli, nakatuon ang iyong buong pansin sa customer. Magtanong tulad ng, ano ang ginagawa mo ngayon sa larangang ito? Paano ba gumagana sa iyo iyon? Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap sa larangang ito? Kung maaari kang gumamit ng mahiwagang tungkod at magkaroon ng perpektong sitwasyon sa larangang ito, paano ito magiging iba kaysa sa iyong ginagawa sa kasalukuyan? Ano ang kailangan mong mapatunayan para magpatuloy sa aming produkto o anumang produkto? Tandaan, ang taong nagtatanong ay may kontrol. Mga dahilan para bumili o hindi bumili, sa bawat benta, may pangunahing benepisyo na hinahanap ng prospektong customer. Ito ang isang bagay na kailangang mapatunayan ng prospektong customer bago siya makapagbili. Ang iyong tungkulin ay alamin ang pangunahing benepisyong ito at saka kumbinsihin ng customer na magugustuhan niya itong benepisyo kung bibili siya ng iyong produkto o serbisyo. Sa parehong oras, mayroong pangunahing pagsalungat sa bawat benta, ang pangunahing dahilan na mag-aatubiling o magpasyang hindi bumili ang customer.
Lubos na mahalaga na alamin mo ang pangunahing pagsalungat na ito at humanap ng paraan upang sagutin ito ng naaayon sa kasiyahan ng customer. Nakatuon sa 20%, binanggit natin ang patakaran ng 80-20 ng kaunti kanina. Sa pagbili ng iyong produkto o serbisyo, ang patakaran ng 80-20 ay maaring mag-apply din. Sa ganitong paraan, ang 80% ng desisyon sa pagbili ay nakatuon sa 20% ng mga benepisyo na inaalok mo sa prospectong customer. Minsan, ang patakaran ng 90-10 ay epekto rin, sa halos lahat ng pagpapasya sa pagbili ay maaaring batay sa 10% ng mga tampok at benepisyo ng iyong produkto. Ang iyong tungkulin ay alamin kung ano ang mga ito. Kung masyadong marami kang pinag-uusapan tungkol sa mga tampok at benepisyo na nasa ibaba ng 80-80% ng interes sa iyong prospectong customer, masasaktan mo ang iyong pagkakataon na makapagbenta, kahit na ang iyong produkto ay ang pinakamahusay sa mundo. Sa ibaba ng 80-80% ng mga dahilan kung bakit ang mainit na pinjutan ng pagtigil, ito ay nagdadala sa atin sa isa sa pinakamakapangyarihang lahat ng mga paraan ng pagsasarado. Ito ay tinatawag na mainit na pinjutan ng pagtigil, at ito ay ginagamit ng paulit-ulit ng mga pinakamataas na bayad na mga salesperson. Ito ay medyo simple, bilang resulta ng pagtatanong at pagpapakinggan ng maingat sa mga sagot. Sa wakas ay natukoy mo ang mainit na pinjutan, ang pangunahing benepisyo na hinahanap ng customer sa iyong produkto o serbisyo. Pagkatapos, nakatuon mo ang lahat ng iyong enerhiya sa pagkumbinsi sa kanya ng labis-labis na makakakuha siya ng pangunahing benepisyong ito. Ang tagumpay ng mainit na pinjutan ng pagtigil ay nakasalalay sa iyong kakayahan na alamin ang pinakamahalagang dahilan ng prospectong customer para bumili. Pagkatapos ay inuulit mo ito ng paulit-ulit, nakatuon sa pagbebenta ng iisang pangunahing punto. Gagawin ang lahat upang kumbansihin ang isang potensyal na mamimili na makakakuha siya ng isang benepisyong ito na may desisibong aksyon sa pagbili. Ilagay mo ang buong desisyon sa iisang tanong, pindutin ang mainit na pinjutan ng paulit-ulit. Paano mo matutuklasan ang mainit na pinjutan? Simpleng itanong lang, lalo na kapag ang prospectong customer ay nag-aalinlangan o nag-aatubiling magbigay. Sabihin mo, Ginoo, madam na perpektibo, kung sakali mang bibili ka ng produktong ito anumang oras sa hinaharap, ano ang magiging dahilan para bumili ka sa oras na iyon? At saka manatili kang lubusang tahimik. Kapag ginawa mong isang teoretikal na tanong, madalas nasasabihin ng prospectong customer, kung bibili man ako ng isa sa mga produktong ito, kailangan kong mapatunayan ang. At sasabihin niya sa iyo ang malaking dahilan. Katulad ng takot na nahuhulog, madalas na mabibigkas ito sa bibig ng prospectong customer. Pagkatapos ay ikaw ang may pananagutan na kumbansihin siya na makakakuha siya ng benepisyo na iyon. Kung papayag siya sa iyong alok ng mabilis at murang pagsasaliksik sa merkado, narito ang isang kapangyarihang ehersisyo na maaaring magdoble sa iyong mga benta sa napakaikling panahon. Gumawa ng isang listahan ng iyong huling 10 na mga customer. Tumawag sa bawat isa sa kanila at sabihin ang mga salitang ito, Ginoong customer, gusto ko lang tawagan ka at sabihin kung gaano ako nagpapasalamat sa iyong pagbili ng produktong ito mula sa amin. Kamusta ang lahat? Mayroon bang anumang paraan na maaari naming tulungan ka? Maaaring magtanong o magkaroon ng problema ang customer sa produkto o serbisyo. Ngunit kung sakaling mayroon, pangako na agad itong aasikasuhin pagkatapos mong tumawag. Pagkatapos ay tanungin si Ginoong customer, pwedeng magtanong. Maaaring mabili mo ang produktong ito o serbisyo mula sa ibang kumpanya, ngunit binili mo ito mula sa amin. Pwede mo ba akong sabihan kung bakit ka nagpasya na bumili sa amin kaysa sa iba? Ito ay isang kapangyarihang tanong sa pagsasaliksik sa merkado. Manatiling ganap na tahimik, hayaan ang customer na pag-isipan ito ng ilang segundo bago siya sumagot. Huwag makialam. Ang dakilang pagtuklas, narito ang kahangahangang pagtuklas na iyong makakamit kung tatawagan mo ang 10 na nakaraang customer, malamang na 80%, 8 sa 10, sa kanila ang magbibigay sa iyo ng parehong dahilan kung bakit sila bumili sa iyo. Madalas, ikaw ay lubos na walang kamalay-malay na ito ang tunay na dahilan para sa desisyon sa pagbili. Anuman ang sagot, isulat ito. Mula sa araw na iyon, sa bawat pagkikita mo sa bagong prospekto, tiyakin mong sabihin sa kanya, ang karamihan sa aming pinakamahusay na mga customer ay nagsasabing ang dahilan kung bakit sila nagpasya na bumili mula sa amin ay, ang mainit na punto.
Mahalaga ba ito sa iyo? Ang Flow-Earing Cherry Tree, mayroong kwento tungkol sa isang ahente sa real estate na dinala ang isang mag-asawa upang ipakita ang isang bahay sa kanila. Ang bahay ay hindi gaanong kagandahan, ngunit habang sila ay paparating sa harap ng bahay, ang babae ay tumingin sa likod ng bahay, at mayroong flow-earing cherry tree sa likuran ng bahay namin noong ako ay bata pa. Gustong-gusto kong manirahan sa isang bahay na may flow-earing cherry tree. Lahat sila'y bumaba sa sasakyan at pumunta upang tingnan ang bahay, ngunit kinuha ng ahente ang pansin sa sinabi ng babae. Si Harry ay masusing tumingin sa bahay. Ang unang bagay na sinabi niya ay, mukhang kailangan nating palitan ang carpet sa bahay na ito. Sinabi ng salesman, oo, totoo yun, pero mula rito, tingnan mo, makikita mo sa pamamagitan ng dining room at tinitingnan mo mismo ang magandang flow-earing cherry tree. Kaagad na tumingin ang babae sa likod ng bahay sa flow-earing cherry tree at ngumiti. Alam ng salesman na ang babae ang pangunahing taga-desisyon pagdating sa pagbili ng bahay, kaya't nag-focus siya sa kanya. Pumasok sila sa kusina, at sinabi ni Harry, ang kusina na ito ay medyo maliit, at ang plumbing ay lumang-luma. Sinabi ng salesman, oo, totoo yun, pero kapag tiningnan mo itong bintana habang ikaw ay nagluluto ng hapunan, makikita mo ang magandang flow-earing cherry tree sa likod. Susunod, umakyat sila sa itaas upang tingnan ang iba pang bahagi ng bahay. Sinabi ni Harry, ang mga kwarto na ito ay masyadong maliit, at bukod pa, ang wallpaper ay lumang-luma, at ang mga kwarto ay kailangang lahat ay pinturahan muli. Sinabi ng salesman, oo, pero pansinin mula sa master bedroom, mayroon ka ng magandang tanawin ng flow-earing cherry tree. Sa dulo ng paglilibot sa bahay, ang babae ay sobrang excited sa flow-earing cherry tree na hindi na niya makita ang anumang iba pa. Ang desisyon sa pagbili ay ginawa, binili nila ang bahay dahil nakilala ng salesman ang mainit na punto, ang flow-earing cherry tree. Sa bawat produkto o serbisyo na iyong ibinebenta, mayroong flow-earing cherry tree. Kung ito ay isang tunay na prospektong kailangan mo, mayroong isang bagay sa iyong produkto o serbisyo na talagang nais ng prospektong tamasahin. Ito ay isang benepisyo na talagang nais ng prospekto. Alamin kung ano ito sa pamamagitan ng pagsusuri at pakikinig, at pagkatapos ay tiyakin sa customer na tiyak na makukuha niya ang benepisyong iyon kung siya ay bibili sa iyo. Ngayon, narito ang 7 mga ehersisyo sa pagkilos para sa iyo. Gumawa ng isang listahan ng mga pangangailangan na maaaring matugunan ng iyong produkto. Ay-organisa ang listahang ito ayon sa kahalagahan sa customer. Ay ayos ang iyong paghahanap at pagbebenta sa paligid ng mga pangangailangan na ito. Magsagawa ng regular na market research sa mga nakatutuwa mong customer upang malaman kung anong benepisyo ang inaalok ng iyong produkto na nagdulot sa kanila na bumili mula sa iyo kaysa sa iba. Tukuyin ang pinakamahalagang benepisyo na hinahanap ng iyong mga negosyo na customer at pagkatapos ay gumawa ng paraan upang ipaliwanag ang benepisyong iyon sa bawat usapan sa pagbebenta. Tukuyin ang pinakamahalagang pakinabang o kawalan na maaring maranasan ng iyong mga prospect mula sa paggamit o hindi paggamit ng iyong binibenta at bigyang diin ito ng paulit-ulit. Magbihis para sa tagumpay, bumili at magbasa ng aklat tungkol sa tamang bihis sa negosyo, at pagkatapos ay sundin ito upang magmukhang propesyonal kapag binibisita mo ang isang customer. Gumawa ng isang serye ng mga tanong na maaring gamitin mo upang kontrolin ang usapan sa pagbebenta at alamin ang tunay na pangangailangan ng prospektong iyon. Patuloy na magtanong at makinig. Ay posisyon ang iyong sarili bilang kaibigan, tagapayo, at guro sa bawat pakikipag-ugnayan sa customer. Magtuon sa pagtulong at pagtuturo kaysa sa pagbebenta. Sinulat ni Flora Edwards sa pagtulong sa iba, tayo'y tutulong sa ating sarili, dahil anuman ang mabuting ibinibigay natin ay nagtatapos sa atin. Kabanata 4, Creative Selling. Sinulat ni Charles Schwab, ang isang tao upang magpatuloy sa isang matagumpay na negosyo ay dapat magkaroon ng imahinasyon. Dapat niyang makita ang mga bagay sa isang pangitain, sa isang pangarap ng buong bagay. Ang pagiging malikhain ay isang natural na katangian ng lahat ng top salespeople. Swerte nga, ang antas ng iyong katalinuhan ay malaki ang pinagbabasehan ng iyong kaisipan tungkol sa iyong sarili, sa kung paano ka mag-isip at magpakiramdam sa iyong sarili.
Kapag tungkol sa aktibidad na malikhain, ibig sabihin nito na maaari mong palakasin ang iyong katalinuhan sa pamamagitan ng pagsasanay hanggang sa ito ay maging isang automatic at madaling tugon sa anumang layunin na iyong itinakda para sa iyong sarili. Ang katalinuhan ay isang bagay na ipinakikita at ginagamit mo sa lahat ng oras. Kapag sinusubukan mong iwasan ang traffic jam sa iyong daan papunta sa isang appointment sa pamamagitan ng pagkuha ng ibang ruta, side streets, at alleys, ikaw ay nakikipag-ugnay sa mga lubos na malikhain na gawain. Kapag inaayos mo ang isang party o nagde-design ng isang sales presentation, ikaw ay kumikilos ng may katalinuhan. Kung sinusubukan mong kumbansihin ang isang tao tungkol sa kabutihan at halaga ng iyong produkto, ikaw ay nagpapakalikin. Kahit ang pagbihis sa umaga, kapag nagtatapat ka ng iyong mga damit, ties, shirts, blouses, dresses, slacks, shoes, upang makabuo ng pangkalahatang impresyon, ikaw ay nakikipag-ugnay sa isang gawain ng katalinuhan. Ang iyong mga paniniwala ay naging iyong realidad. Ang malungkot na katotohanan ay na ang karamihan ng mga tao ay hindi nila iniisip na sila ay lalo na malikhain. Ini-associate nila ang katalinuhan sa pagsusulat ng mga dakilang akda o pagpipinta ng mga dakilang likha ng sining. Gayunpaman, ang katalinuhan ay maaaring maikakapit lamang bilang pagpapabuti. Kapag pinapabuti mo ang anumang bagay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay sa ibang paraan, ikaw ay gumagamit ng iyong katalinuhan, kung minsan sa mataas na antas. Dahil sa pangunahing papel ng iyong kaisipan tungkol sa iyong sarili, mas naniniwala ka sa iyong sarili bilang malikhain, mas marami kang likhang isip na ideya ang mamumutawi. Sa pagbebenta, sa kabuuan, ikaw ay nagbibigay buhay ng isang negosyo kung saan walang negosyo na umiiral dati sa pamamagitan ng proseso ng paghahanap, pagbuo ng ugnayan, pagtukoy ng mga pangangailangan, pagpapakita ng mga solusyon, pagsasagot sa mga pagtutol, pagtatapos ng benta, at pagkakakuha ng mga muling benta at rekomendasyon. Ikaw ay nakikipag-ugnay sa mga kahangahangang komplikadong gawain na likas na nagmumula sa ating malayang lipunang pangnegosyo. 3 paraan upang palakasin ang katalinuhan. Malinaw na mga layunin. Mga mahahalagang suliranin. Focused questions. Maraming salamat sa pagsubaybay ng Tagalog na bersyon ng The Psychology of Selling ni Brian Tracy. Mangyaring mag-subscribe para masundan ang mas marami pang kwento dito lang sa Life Basics.